Hindi, kakambyo tayo dun sa pinag-uusapan nating Shell ni Kuya Jerry. Punta tayo dun sa medyo naging hot topic siya in the previous month. Yung tungkol dun sa mga influencers na inano dun sa pro level, Kuya. Yes. Anong take mo kumbaga, doon? take mo dun? Pero Aldo, ano naman na natin yung take mo? Bigyan natin siya sa explain. It started sa PSL, no? Yes. Nabulaga kami, may mga ano raw, mga influencers na Vloggers. Okay. Wala kayong idea, Kuya. Hindi ko alam eh kasi ang nilagay din ng pangalan yung full name nila eh. Hindi. Okay. And just tong ginagamit sa Hindi pa namin ito sino. May nagbabanggit. Sino ba yun? Hindi naman ako napagpapanood nun. Nalaman namin ito. May nagkaroon sila ng GAB license. So, Pwede. sino ba mas mataas? Yung PSL o yung GAB? Siyempre yung GAB. Parang ano yan? Parang nagkaroon ng lisensya mag-drive. Yes. Hindi mo pipigilang mag-drive ka. Kundi baka siyempre, baka mahabla ka. Diba? Technical ka. Okay, ngayon, tinignan muna namin mag-drive. Hindi pala marunong drive. Ay, tigil mo na yan. Di ba? Hindi pala nakapasa sa driving test. Of the two, yung isa, pinaalis namin. Yung isa, nandun pa rin. Okay, yung long bump, talagang walang alam yan. Yung Jonah, yung Kobe na Pinas. Pwede rin. Kahit paano. Kasi siyempre, yes. yung MPB, yung PSL, 22-man lineup din naman yan eh. Yes. So yung mga 15 ang medyo solid dyan. Siguro pag dagdag siya, kahit paano, may ibang team ganoon din naman eh. Yes. So yun yung kasi, pumunta kami sa notion na equal opportunity for all muna. Okay. So ngayon, babalik tayo ngayon sa ito, yung latest. Ganon din yung sinasabi ko. Okay? I'm not against yung nasa lineup siya. Okay? Kasi equal opportunity. Yes. Ang ayaw ko lang, nasa professional league ka. Kahit sabi mong pre-season yan, galangin mo. You have to respect the game itself. Kasi hindi maintindihan ng iba kasi hindi sila naging professional player. Tama. Yung mga nagko-comment, Yes. hindi na alam, hindi na alam what does it take to become a professional player. Hindi yung anti-man nandun. Nagsisimula sa bababa yan. Tama. During high school namin, college. Amateur hanggang dun. Yung values, dala-dala namin. Tsaka yung skill na dinidevelop all throughout. Hindi yung parang alam mo yun, hindi yung in one day, ay gusto ko maglaro na professional level. Yun yung problema eh. Kasi actually ako, ito in my own opinion also. Actually, I think it all started with Boss Manny Pacquiao when he wanted to join the PBA. Tapos bigla siya nagpa-draft na alam mo yun, kami ni Kuya Jerry, we can share our journey sa basketball. We started like this. We started in high school, college. We play college level. We play amateur. And then, we went into the PBA. We joined the draft. Marami kaming proseso na dinaanan. Hindi katulad nung ni Boss Manny na, I'm not saying Boss Manny can't play. Hindi yung instant na, I wanna join the PBA, I wanna join the draft. Diba? Hindi gano'n. Parang kumbaga, yun yung nakikita ko sa mga influencer ngayon na they didn't do a certain process of ano. Yun, tama. Diba? Ang naging ano na lang ngayon is because they are popular, pagka inilagay mo sa isang team, maraming manonood. Maraming mga supporters. Yun yung nagiging take ko ngayon dun sa mga influencers. I'm not against those guys. Kasi yung nga sabi ko, basta pag nakita mo siya maglaro, he has the ability to play the game. Okay. Si Longbam kasi wala naman talaga eh. I will admit it, wala talaga. Pero nabanggit mo si Senator Manny, no? He is so passionate sa paglalaro ng basketball. Alam mo, nananalo na yan. Naglalaro pa kung saan-saan. Pick up games sa hindi ka. Mahal na mahal niya yung basketball. Yan. Napunta siya sa PBA, marami nagko-komento. Pero tignan nyo nun sa training. Kung anong pinagdaanan. Yan ang hindi baka yung training nung team mismo. Mas malala. Baka hapuin sila sa kay Manny. Kaya nga pinapanood ni Kobe. Sa sobrang passionate sa basketball, nagkaroon ng MPBL. Yun nga. Yun lang. Pero siya pa yung sumasagot ng kakulangan. Siya yung nagbuo. Pero ang parang ano nga, maganda din yung bring up ni Bo na inisip dahil doon, parang inisip ng ibang tao. Kaya ko rin gawin yan, di ba? Hindi na nila nakita yung process na dumating sila doon eh. Na parang
minsan may nakikita pa ako na pag yung mga bangko na player ng PBA pinagtatawanan. 40 years old, sumali sa combine. Sumali sa combine. drive. Yung mga ganun ba? Na hindi mo akalain na magkakaroon ng lakas ng loob to na sumali. Bakit, yung mga ganun kung bakit siya nandito? Bakit siya although it's like fair opportunity for everybody. But of course, di ba, kung ikaw as an individual, na pinaghirapan mo yung... Hindi. Aalamin mo rin yung sarili mo kung capable ba ako or what. Di ba? Kung capable ako, then join the draft. If it's not like, teka lang, ibang level na to, di ba? You need to kumbaga, i-ano mo rin yung sarili mo kung ano ba talaga ang level na kaya ko. Yung parang ganun klase ng ano. So bilang league official, ano yung balanse dyan? Saan yung balanse? In one hand, gusto mo yan. Yung nga, sabi mo, bigyan natin ng opportunity lahat. Pero on the other hand, kung walang self-policing powers yung mga player, kung hindi nila kaya disiplinahin sarili nila, hindi ako pwede dyan. Sa administration part, saan mo makukuha yung balanse na ino-open mo pa rin yung liga to everyone? But at the same time, screen mo rin na ano? Well, una hindi mo ma-screen ng gusto yan eh. Kasi, pero na kung ako commissioner ng PBA, kasi alam ko ito yung mga kalibre ng players na nandiyan. Tama. Pero outside PBA, hindi mo ma-determine kung sino dapat nandiyan, kung sino nandiyan. Kasi nga, equal opportunity. Kasi nga, yung tema na may homegrown eh. Yes. Di ba? Yun ang ginagamit. Ngayon, ang nangyayari naman, yung talagang, ang laro naman ay talagang below par naman, yung mga influencer. Okay? Actually, dahil sa technology, sa social media, nahahaluan na ng marketing eh. Actually, yun ang nagiging nakikita diba? ko. Hindi na yung para si player, meron ka palang passion, bibigyan kita ng pagkakataon. Hindi eh. Gagamitin ka sa dahil mong followers eh. Yun nga mas papanoorin to. The more na sikat ka. Yun ang nangyayari eh. The more na sikat ka, the more na kilala ka sa social media. Parang mas magiging madali. Para sa'yo. Kasi yun nga yung sinasabi nila na easy way, not the hard way. Ngayon, ang nagsasuffer yung quality. Yun ang ano. Sana kung di professional league yan, pakialam ko sa inyo. Bahala na. Pero kung may GAB license na, iba na yun. Yun na nga pag may GAB license napag-usapan nga namin di ba yan paano nagkakaroon ng GAB license kasi ministerial lang nga si GAB eh. Tama. Merong nagsubmit ng lineup, nakapirma yung manager tsaka yung coach at yung lineup, all they have to do para check ng medical and the drug test. Pag nakapasal sila, lahat may GAB license. Pwede pala ako kumuha ng Tinanong ko sila. Magpa-endorse ka sa amin. Rain or shine. Tinanong ko sila, paano yun? Kayo pong magagawa ng kaparaanan para maano nyo sila, kumbaga masala. Gawin niyo katulad ng draft combine. Yung PBA, tama. No, magpapagawa kayo ng ganitong mga series of mga parang tryouts. Biometrics, mga playo dyan, lahat. Tapos, doon gagawa kayo ng recommendation. Di syempre, dagdag gastos yun. Actually, sa PBA, before you join the league, ang ginagawa nila, di ba, you will join the draft, the combine, whatever it is. Ang magkukuha ng lisensya mo, kung sino yung pumik sa'yo. Kapag ka nakapirma na ng kontrata, that's the time makakakuha ka ng lisensya sa GAB. Hindi yung pa lang. Sabay kasi sa sa PSL, sa MPBL, wala ring draft eh. Wala kang combine eh. So kung sino lang yung pinasa ng team, yun yung lineup nila. Yun lang ganun lang talaga eh. Nagkakainitan na ba? Sure ka bang nagliliyab na ang usapan? Kapit lang sa Sure Ba na Kwentuhan.